Hello po mga manay, magandang araw sa ating lahat. At ngayong araw samahan niyo po ako dahil nagluto ako ng pork binagoongan. Nako, the best to sa mga nagkakarenderya dyan kasi bagay na bagay itong pambenta, pambaon at isa talaga sa masarap at mapapa-only rice ang inyong pamilya. So umpisahan na natin. Bali dito magpapainit muna tayo ng mantika kasi ang una kong gagawin ay magpiprito tayo ng talong. Kasi ang bagay na kapartner sa pork binagoongan ay pritong talong. So, i-fry lang natin yan ng ganyan. Kailangan mainit na mainit yung mantika kapag nilagay nyo yung talong para hindi siya sumipsip ng oil ng sobrang dami. Ganon. Then, pagkalipas lamang ng mga ilang minuto, kapag ganito na yung itsura niya, pwede na natin tong hanguin paunti-unti. At yun nga, iwasan na matalamsikan ng mantika kasi nako, masakit sa balat kapag natalsikan tayo. Gamit kayo ng strainer, then pwede nyo itong ilipat sa isang tissue towel para mas madrain or masipsip yung mga excess oil na nasipsip ng ating talong na naprito. So, iset aside muna natin to, then diretso naman tayo sa next natin gagawin. Bali dito, binawasan ko ng oil para sa ating paggisa. Una kong ginawa ay ang paggisa ng bawang. So more on, mas maraming bawang, mas masarap para dito sa ating niluluto. Gisahin lang natin ng maigi, gaya nito. Pero hindi ko siya pinong chinap yung bawang natin. Basta ma-chop nyo lang ng sakto, okay na yon. Then, mix lang natin or haluin lang natin, sangkutsahin natin ng maigi para lumalabas yung kanyang aroma. Pero iwasan na masusunog ang bawang ha, para hindi pumait. Then, kapag naamoy nyo na yung aroma ng ating bawang, so pwede na natin ditong sundan ang paglalagay ng pinagsabay na kamatis, then sibuyas. Sa kamatis, mga 5 pirasong hinog na kamatis yung nilagay ko rito. Then, mga 3 pirasong sibuyas na medium size, pero pwede kayong gumamit ng large size. Sasangkutsahin natin to ng maigi. So, ang kailangan natin dito is yung kamatis is madurog-durog siya para lumabas yung pagka-juices niya para mas kumapit dun sa ating karne mamaya. So, ang gagawin natin dito is tatakpan natin. Then, babalikan natin makalipas ang ilang minuto. So, pwede niya yan durug-durugin gaya ng ginagawa ko para talagang lumabas yung kanyang pinakakatas. Then, dito habang ginigisa ko ay ilalagay na rin natin yung ating alamang. So, ito pong alamang mga manay ay hinugasan ko ng 2 beses. Tapos, dinrain ko siya para mabawasan ng konting alat. Kasi ito yung bagong alamang na nabibili sa palengke. Ganyan lang po, sangkutsahin natin ng maigi para maluto yung ating alamang bago natin ilagay yung ating pork. So, sasangkutsahin natin yan sa katamtamang apoy para din po maiwasan na masunog yung alamang natin. Kasi hindi rin po maganda kapag nasunog yung alamang. Then may kita ninyo, nagkakaroon na siya ng katas mula dun sa kamatis. At dito, kapag okay na, ay pwede na natin sundan ang paglalagay ng ating pork. So yung gamit kong pork dito is pork kasim. Tapos kinat ko siya ng pang minudo. Pwede rin kayong gumamit ng yempo mga manay. Then mix lang po natin, ganyan, para kumapit po yung ating mga sangkap na nilagay sa ating pork. Sangkutsahin po natin ng maigi. Then, maya-maya, tatakpan natin to bago natin lalagyan ng mga pampalasa. So, tinatakpan natin para mas lumabas pa yung katas, kumapit dun sa karne, yung ating kamatis na ginisa kanina, yung mga sangkap na ginisa natin. So, takpan natin to, then balikan natin to ng mga at least 3 to 5 minutes. After ng ilang minuto, yan. So, hindi pa po ito luto mga manay. Haluin po natin para pantay yung pagkakaluto ng ating pork. Then, dito ay maglalagay na tayo ng mga pampalasa pagkatapos ko itong haluin. Ako po talaga mga manay ay masangkot siya. Hindi po talaga ako sanay ng rektahan, nilalagay na lang. So, mas gusto ko talaga nasangkot siya. So, dito maglalagay na po ako ng tomato paste. Bali, 2 kutsara po ng tomato paste yung aking ilalagay. Ganyan lang karami. Or pwede rin kayo gumamit ng tomato sauce. Then, naglagay ako ng 1 teaspoon ng pamintang durog, 2 kutsara ng brown sugar, pambalance, dahil ito po ay nakakatulong para mas ma-enhance yung lasa o flavor ng ating pork binagoongan.
Pero kung ayaw nyo naman, pwede nyong wag lagyan ng sugar. Haluin lang po natin ng maigi. Then, maglalagay din pa ako rito ng oyster sauce pampalasa. Isang pack lang ng oyster sauce, yung maliit mga manay na nabibili sa palengke. Isa lang nun. Pwedeng-pwede na. Or pwede kayong maglagay ng mga liquid seasoning o granules na pampalasa na nakasanayan ninyo. Pwedeng-pwede naman po yun. Kung anong tingin ninyo na mas masarap para sa inyo, yun po yung inyong ilagay. So, hinahalo-halo ko lang to, ang bango. Bali dito mga manay, itong ating karne ay hindi pa totally siyang luto. Matigas pa to. Kaya maglalagay tayo ng tubig para ito yung magpalambot sa karne natin. At hahayaan natin yan, takpan at balikan pagkalipas ng ilang minuto. Then dito mga manay, nakita nyo gumanda na yung kanyang kulay. Dahil dun sa ating nilagay na tomato paste at dun sa kamatis din na ginisa natin. So halu-haluin lang po natin. Kung gusto nyo ng merong pagkasarsa na ganito ay pwedeng-pwede na yan. At dahil nga malambot na tong karne, at tandaan po ha, kapag tingin nyo kulang pa sa palambot, pwede kayong mag-add ng tubig. Dagdagan nyo pa ng tubig kasi hindi po pare-parehas yung mga nabibili nating karne sa palengke. So dito dahil luto na, maglalagay tayo ng hiniwang siling berde. Naku, masarap to mga manay din. Yung ating naprito na talong. So, haluin lang po natin yan at ready na tong iserve mga manay. Luto na po ito. So, hindi na to kailangan pang lutuin yung nilagay nating sili at talong. Kasi baka madurog yan. So, kapag ganito na, anong kailangan kasunod? Ihanda na po ang pinakamaraming kanin. Marami talaga. Kasi siguradong mapapalaban talaga ang inyong pamilya kapag hinain nyo to dahil pang-only rice po talaga to mga manay. At eto na, kaya naman, excited na ako. At gusto kong masubukan nyo tong ating lutong ulam na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Pambaon, pangkarinderya. Kung nagke-cater kayo ay pwedeng-pwede rin. Basta mga manay ha, huwag kakalimutan, kailangan matutong mag-costing para may iwasan na tayo ay malugi. Eto na, plating time na. Magsasandok na tayo. At yung pagkaluto natin sa ating pork binagoongan, ayan, meron pang nalaglag. Hindi siya dry. Kita nyo naman, napaka-juicy ng ating meat. Then, malutong yung sili. Pwede nyo pa yan dagdagan ng siling labuyok. Kasi ako mahilig talaga ako sa manghang mga manay. The best tong ulam na to at I'm sure na magugustuhan po ninyo. Mga manay, try nyo po ito tapos balikan nyo po ako dyan sa comment section kung ano yung feedback dito sa ating recipe. Lutong ulam na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Ako, panigurado. Magugustuhan po ninyo. At eto na nga mga manay, hanggang dito na lamang po itong ating recipe video. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Kaya naman tara, kain po tayo!